May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turalo, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo, ang giya, niini, kinabuhi. Baruch Adonai, Elohai Israel, Hashem, dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai, Elohai Israel, Hashem, dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simahon, Adonai ni Abraham, isa akong kakong. Ang balaod mo mao'y giya, sa ngalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong ako. Wa'y lain gawas kanimo, ikaw lang, ikaw Hashem. Baruch Adonai, Elohai Israel, Hashem, dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai, Elohai Israel, Hashem, dayon ka sa kanunay. Okay, good afternoon. Nag-live tanong kay ganina ako ka-live sa buntag kay medyo lain akong lawas. Wala nga kuan siguro ni sa biyahe. Numan. So sayangan man sab ko sa oras. Ni kalingawan nato ni. Okay, so balik tanong sa topic nato kagabi. Balik tayo sa topic natin kagabi. No, wherein napag-usapan po natin gaano kahalaga. No, kung may mga panahon ba yung mga Gentile nung araw, yung mga Noahide nung araw na magano ng mikbi during the time, kung ano din yung sinasabing conversion to Judaism. If yung conversion to Judaism ba na pinag-usapan natin kagabi or pinag-uusapan ng mga sages is yung conversion ba to Jewish. Kasi nga gaya nga ng sinabi ko kagabi that conversion to Jewish is actually like conversion being a Filipino into Jewish. So it's just like a changing citizenship. Ayun po ang conversion to Jewish. Joining the Jewish nation. Yun po. Pero pag sinabing conversion to Judaism, hindi po ibig sabihin na automatic Jewish. Nag-convert sa Jewish. Hindi po. Kasi especially the time of Abraham, marami pong na even the time of Adam, Adam up to Noah, up to generation, up to the giving the Torah at Sinai, marami pong mga tao nung araw na naniwala doon kay Hashem, kahit na hindi po sila Noahide, and hindi sila talaga din hindi din sila convert. So ang tawag po sa kanila, kapag nakaharap po sila ng rabbis, 3 rabbis, properly,
then tatawagin po silang Gertushaw. Yung mga nag-convert naman ng mga Gentile, ito real Jewish, hindi yung Jewish lang sa Amerika, kundi doon talaga sa it's either Europe or doon sa Israel na kaharap talaga yung mga Bitdin, then sila po yung tinatawag na Gerchadik. Then yung mga nations naman na naniwala kay Hashem na hindi Gertushaw, ibig sabihin hindi nakapanumpa doon sa tatlong rabay, katulad po ng iba dito sa atin, ang tawag po is Kasidi Umut Haolam or Pious of the Nations, ng mga tao na righteous in every nation. So yun po ang so wala pong problema, ma-Jewish ka man, ma-Gerchadik ka man, ma-Gertushaw ka man, or Kasidi Umut Haolam ka man, lahat po yan kasama po doon sa Resurrection of the Dead. Meaning, kasama sila lahat doon sa Ulam Haba. So, walang problema. Okay? Balik tayo, no? Actually, nung unang panahon po, no, hindi pa po nagkaroon ng sin si Adam. So, pagpalagay natin in between 3 hours. Kasi sabi ng mga sages, hindi pa daw nakaabot ng 3 hours, si Adam nakakumit na ng sin. Mula nung ginawa sila at 3 o'clock, hindi pa naabutan ng alas 6, nagkaroon na sila ng kasalanan. So, yung sitwasyon po between 3 p.m. Sa panahon natin ngayon, Friday, pero nung araw wala kasing Friday . So, ang tawag nung araw is actually first day, second day, third day. So, ganun po, 6th day and 7th day. Wala pa po yung Friday. Later times na po yan dito sa panahon natin na natawag siya na Friday. So, pagka alas 3 ginawa sila, hindi pa nakaabot ng alas 3, nagkasala na sila. So, ang titingnan po natin is yung in between sa ginawa sila at saka sa panahon na hindi pa sila nagkasala. So, yung panahon na yun is yun yung tinatawag na before the sin of Adam. No? So, ang sitwasyon ng araw sa panahon kung saan sina Adam is actually the creation of Hashem is into the world was in a semi-physical state. So ito pong earth is actually nasa semi-physical, semi-spiritual, semi-physical state. Kaya lang, all the creation are leaning, naka-incline sila more on spiritual. So, ibig po sabihin na nung hindi pa nagkasala si Adam, lahat po ng creation ni Hashem is nandun po sa spiritual, although physical and spiritual, pero yung inclination nila, yung binigyan talaga nila ng halaga is ang spiritual. Unlike po ngayon na ang binigyan ng halaga is ang physical at halos kalimutan na lang ang spiritual. So, sa panahon naman na nagkasala si Adam, yung semi-physical na sitwasyon nila before the sin is naging pure physical po yun. Pure physical. Okay, in fact, before the sin, Adam was intended to live for 1,000 years. 1,000 years ang gap. But after the sin, kapag ka nagkasala ka, pwede ka nang mamatay. Kasi nung araw wala talaga. Immortal sila nung araw nung hindi pa nagkasala ang tao si Adam. Hindi pa sila nagkasala si Adam tsaka si Eve. Immortal sila supposedly. Hindi sila basta-basta namamatay. Or hindi talaga sila mamatay. Kasi ulam haba yun . Ang sitwasyon nila nung araw is like doon sa inaantay natin na ulam haba. So, ganun yung sitwasyon doon sa panahon ni Adam before the sin. Kaya lang, after the sin, doon po naging physicalized po ang lahat. Naging physical po kasi created heaven and earth. Ang earth po naging physical. Ang heaven, natural, spiritual siya. Na-retain niya yung spiritual niya. Pero nung araw, before the sin, spiritual ang heaven, ang earth is semi-physical, semi-spiritual. Kaya hopefully nakuha po, no? So, yun nga,
Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, no, which is yun nga no, nagkasala na si Adam, nagkasala na ang tao, naging physical po siya lahat. Kaya naging physical po siya lahat. Pero meron pong mga ilang bagay na although naging physical siya, pero yung spiritual status niya, spiritual effect niya is andun pa din, naiwan pa din. At yun po ang ginagamit kung kailangan na linisan ang isang bagay na nadumihan. At isa po dito, at ito pong mga bagay na to is marami kasi sila 4 po sila. 4 na bagay na nagrepresent no, na may essence of purity. And therefore did not become contaminated by sin. 4 po yan. Kaya una po, water. Kaya po kung maalala natin sa panahon ni Noah, no, sa panahon ni Noah, hindi mo po makitaan na may mga isda na nakasakay doon sa. Kung titingnan natin mabuti, ang pwede lang pumasok doon sa ark is yung mga righteous lang na tao at yung mga animal, insects, fowls na hindi pa nakakita ng tao. Meaning pure pa. Na kung saan sila nakatago doon sa mga kasulok-sulukan na hindi pa naabot ng tao. Yun sila ang nakakapasok doon sa ark. Pero lahat ng mga animals na nakakita na ng tao, nakakita na ng pagkakamali, ang nangyari po sa kanila is actually hindi sila pwedeng pumasok. So, yun nga no, pinapasok. So, hindi po natin makitaan sa kahit saan na record ng mga Jewish na meron pong lamang dagat na pinasok doon sa ark. Kasi po ang tubig is hindi po kasama doon sa contamination. Kahit na sinabi ng mga sage na at that time sa panahon ng flood is kumukulo yung tubig dahil sa init. Dahil nga yung tubig is pinadaan dun sa Gihinom bago pinalabas sa lupa. Kaya kumukulo ang tubig. Kahit na ganoon, yung mga isda is hindi sila basta-basta nangamatay kasi inalis sila ni Hashem kung saan merong ganong sitwasyon Nilagay sila dun sa isang lugar kung saan safe sila. Kasi hindi sila kasama sa contamination. Hindi naman nila nakikita yung tao. Kung makuha naman sila ng tao, patay naman sila. So, hindi talaga sila. Kasi ang criteria lang para makontaminate is kung nakakita ka ng tao. So, ang nakakita ng tao is yung mga nasa lupa. Domesticated animal, non-domesticated animal, yung mga wild, yung mga fowls, insects. So, sila ang may andun sa barko. Andun sa ark. So, itong itong waters is nag-represent of purity and therefore did not become contaminated by sin. Tingnan mo kapag gustong may linisin si Hashem mula doon sa isang kasalanan. Naalala natin during the time of Enosh, kapag yung mga tao sa panahon ni Enosh nagkasala na. So, binaha po sila. And according to sages po, 2/3 po ng earth. 2/3 ng lupa ang binaha. So 1/3 lang po ang naiwan na walang baha. So napakaraming patay sa panahon ni Enosh. Enosh, the son of Seth. Pangatlong anak ni Adam na napag-usapan dyan sa Biblia. Okay? So sa panahon din ni Noah, halos lahat na ng tao masasama. So ginamit na panglinis sa mga masasama is water. Sa panahon ng Tower of Babel, ganun din, water din, pati yung mga patay. Paano mabigyan ng sacrifices yung mga patay? Tubig din. At hanggang ngayon, makita natin na kung saan-saan merong bagyo. Saan-saan merong baha. Kasi ang promise ni Hashem, hindi niya babahain ang mundo ng isahan. Hindi niya sinabi na ang Cebu hindi babahain, o Manila hindi babahain, Davao City hindi babahain. Hindi niya sinabi yan. Sinabi niya, hindi niya nababahain ulit ng buo. So, ang status po ng water is in the position of a very high spiritual state. Napaka po.
So, kung makita natin ha, sa kahit anong klaseng panglinis, kapag tubig ang pag-uusapan is hugas ng plato, pangluto, kahit na anong tubig talaga yan, panligo, tubig talaga yan. Kasi ang tubig po is masyadong mataas ang spiritual state niya. Na kapag in-immerse or nabasa sa tubig, they were unaffected by sin. Kaya ang isda or ang malamang dagat is actually not affected by sin. So therefore, the meaning is that they should have remained totally spiritual since they were unaffected by the sin. So naiwan po yung spiritual nila kasi hindi po affected ang water sa sin ng tao. So ang pangalawa po na elements, no, maliban dun sa tubig, is actually fire. Malala natin, panglinis din sa mga kasalanan ng tao during sa time ni Lot is di ba fire? Isa din niya very high, although physically mo siya tingnan, pero yung spiritual value niya is hindi po nawala. Ginagawa din niya panglinis, sinusunog yung tao, sinusunog yung para magbago, may pakita man lamang doon sa mga tao na kailangan magbago at bumalik kay Hashem. Then another one is hangin. Kung titingnan po natin, ang hangin kaakibat talaga yan siya ng ulan. Kapag kami ulan, may hangin. So ang resulta po, bagyo. So yun siya ang isa sa mga Then ang pang-apat is, pang-purify is ang earth mismo. Itong mundo po ito. Kaya nga kahit na patay, gaano man kadumi, pero kapag ka naging lupa is mawawala po yung dumi niya. Magiging malinis po siya. So yung apat na element na yan is ito yung physical na hindi nawala ang spiritual heights niya. Lalong-lalo na ang tubig. So, God had mercy on the world and placed it in a semi-physical matter. So, sinners trying to repent can purify themselves. Naintindihan po na ginawa po itong semi-physical pa din ni Hashem dahil po dun sa awa ni Hashem. Ginawa niya na semi-physical ang water, ang fire, ang wind, at ang earth. Para kung gustong mag-rectify ng tao, malinis siya, malinis nila yung sarili nila from impurities, from kahit na spiritual entity. So, yun nga, ang apat na elemento. So, with regards to mikveh, tubig po ang panglinis. So, God have mercy on the world and place it in a semi-physical matter. So, sinners trying to repent can purify themselves. At kita po natin to na marami pong individual before the Sinai sin is marami pong mga naniniwala kay Hashem na nag-undergo dun sa water purification. Basya, sino pa dyan? Marami. Kaya hopefully nakuha po, no? So, meron pong sinasabing level of external forces. Meron pong level of external forces. Okay? Okay, hopefully nakapalo mo, no? So, sa panahon po na ang God is nag-remove, no, na gi-remove niya ang control niya dun sa mga wicked forces and rulers, kailangan po nagamitan sila ng energy. So, sa panahon na gustuhin ni Hashem, sa panahon na gustuhin ni Hashem na mga wicked is tatanggalin na sa lupa. So, gagamitan niya yan ng fourth energy. So, pwedeng gamitan niya ng tubig, pwedeng gamitan niya ng apoy, pwedeng gamitan niya ng hangin, at pwedeng gamitan niya ng earth. So, kapag kayang apat na yan,
ginamit yan siya, no? Yung energy nila is ginamit para dun sa mga negative forces. Then lalayas po ang negative forces and they flee into panic. Tatakbo yan sila kasi nagpanic na sila kasi ginamitan na ng water, Kaya makita natin no, sa mga pare, ang ginagamit nila pang paalis ng mga espiritu is yung tubig. Sabi nila bendita daw, pero mineral water siguro yan. Saan kaya na nila nakuha yan? Kasi yung tinatawag po kasi na living water is galing yan sa isang galing yan sa isang tuburan o yung may galing siya sa isang tuburan na hindi po siya bumaba kahit konti within 7 years. So, ang tawag po dyan is living water. So, yan po ang dapat na pang dilig or ginagamit po yan sa paggawa ng ashes of the red heifer. Kasi kailangan siya tubigan habang nakalagay siya sa isang jar. Tapos sa loob ng jar is andun yung ashes of the red heifer. Kaya kailangan niya ng water, living water. Kung hindi living water ang then hindi siya pwede. Magiging disqualified no ang ginawa nilang red heifer, ashes of the red heifer. Okay, Jigs Binoak. Okay. At the back of his face, mercy. How did Hashem enforce his mercy to wicked and evildoer? At the back of the face of Hashem, his mercy. How did he enforce his mercy to wicked evildoers? Wala po talaga na magagawa ang Hashem. Kapag ang isang tao po masama, ang Hashem is napaka-patient po. So, nagbibigay po siya palagi ng pasensya. Kung naalala natin na kahit nakagawa ka ng kasalanan, kailangan mo undergo ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, doon natin makount yung paano i-interpret yung sinasabi doon sa Psalm na 7 times you fall and 7 times you arise. Bago yan siya na kasalanan. Kasi ang unang kasalanan is hindi po yan kasalanan. Ang pangalawang kasalanan is hindi po yan kasalanan. Kaya po yan pagbigyan ni Hashem. Pero kapag pangatlo, warning po yan. Nagkasala ka, pero first set po yan. Pinapatawad pa din ni Hashem yan. Pang-apat na kasalanan is dahil naging una siya pagkatapos ng first cycle, first set, naging una siya, so hindi yan siya account ni Hashem. So ang pangalawa, so yun nga, medyo bibigyan na yan siya ng warning. Pangatlo, yun, nagkasala ka ulit. So second set siya, pero hindi pa din yan siya papanisan ni Hashem. Hindi pa rin siya i-consider na sin. Kasi nga, unang set, pangalawang set pa. Pero warning ang pangalawang set dun sa pangatlo. So, pang-anim na. Sa unang set, 3. Sa kalawang set, 3, 6 na. Pero dun sa pang-7, pangatlong set na yun eh. So, yung pang-7, kaya sabi ng sages dun sa Psalm na 7 times you fall, 7 times you arise. So, ibig sabihin, yung pang-7 na yan is pinapatawad pa din yan ni Hashem. Ang problema, kapag kang nagwalo, is nakagano na ang Hashem. Titingnan niya na. Pag ikasiyam na, then you will be punished. So hopefully, nakuha po na ang mercy ni Hashem is very in any situation, in any ang mercy ni Hashem is palaging naandyan. Kung itatanong natin on how Hashem enforce His mercy, kung paano niya naibigay yung mercy, walang hanggan po ang awa ni Hashem, walang hanggan. So kung nagtataka tayo, din dapat magtaka din tayo bakit hanggang ngayon is ang Hashem is patuloy na nagpapatawad po sa atin. Ganun lang po yan siya. Okay? So yung energy ng water, fire,
wind and earth, kapag ka na-touch yan sa balat ng tao, yung mga negative forces po is flee into panic. So magsisialisan yan siya kasi sa ayaw natin at sa gusto, marami pong mga tao, marami pong mga spiritual entity ang nasa sa loob natin. Gusto nyo masubukan? Okay, ganito po yan. Try nyo po pikit yung mata ninyo. Tapos, isipin ninyo na wala kayong iniisip. Isarado ninyo yung isip ninyo. Di ba, maya niyan, meron talagang pumapasok. So, ibig sabihin po niyan, hindi mo po control yung sarili mo. Na merong ibang entity, merong mga spiritual forces ang nasa loob mo. Ang problema, paano yan papaalisin? Kasi hindi ka kasi pwedeng mag-prayer kapag naandyan yan siya, kasi kulit yan Makulit yan siya. Siya yung habang nagdadasal ka, andun, gumagawa para may maisip ka. Nakuha nyo po, nagdadasal ka ngayon pero may iniisip ka. O sila po yun, mga spiritual entity po yan. Kasi dito po sa loob ng katawan ng tao, 4 po na righteous soul ang pwede pumasok. While dun sa side ng wicked, ang pwede pong makapasok dun sa taong maraming kasalanan is legions of spirits. Napakarami po. Napakaraming grupo. Sa bawat grupo at yan po sila gumagawa po ng paraan para malinga po ang mga tao. So, kapag ka na-touch yan ng 4 na elements na gamit para maging purity ulit ang tao, particularly with water, is magplipuin sila, magsisitakbuhan yan sila hanggang sa may maiiwan dyan dito sa kuko. Maalala natin kung kapag ka natulog ang tao, kapag ka nagising, sitakbuhan yan sila kasi umuwi na yung host na soul. Galing doon kay Hashem nag-report. So, nagsitakbuhan yan. Pero ang maiiwan po dyan is dito sa kuko. Kaya nga sa tuwing nagkakabalat Shabbat sila, welcoming the Sabbath, is yung kuko nila is tinitingnan nila while the reflection of the candle is tinitingnan nila. So, dinadaan nila dun sa kuko. Kasi ito lang po ang remembrance ng tao kung saan naiwan sa panahon na wala pang kasalanan ang tao. So, ibig sabihin po na ang tao po is actually napuno po yan ng kuko. Kaya nga hindi nagkakahiyaan si Adam at saka si Eve nung araw kasi walang makitang ari dahil lahat tabunan po yan ng kuko. Pero sa panahon na nagkasala sila, nahulog po yan lahat. Kaya nakita na nila yung mga ari nila at nagkahiyaan sila at kailangan na nilang magkaroon ng damit. Nahulog po yan lahat. At ang remembrance po na tanging naiwan doon sa lahat ng mga nahulog is only ang kuko sa kamay at ang kuko sa paa. Okay, Yatchkak bin Owano from Agusan. Maiba ako ng tanong, yung pagtatanim na tinitingnan muna ang kalagayan ng buwan, di ba yan ma-considered na idolatry? Okay, actually, thank you, no? Meron yan siyang actually na sa Christian way or sa other belief, no way, sa idolaters belief, ang tawag po niyan is mga pamahiin. No, sa Jewish din, meron din pamahiin. And in fact, sabi ng mga Christian, kapag malaki daw yung buwan, yan daw ang panahon kung saan pwedeng magtanim para malaki daw yung bunga, yung mga root crops niya. May nagsasabi din na pamahiin na kapag malaki ang buwan, nagtanim ka, kailangan nakahubad ka lahat habang nagtatanim ka. Para napakalaki daw talaga ng bunga niya. So, ganun po siya. Sa mga Jewish naman, meron din silang mga pamahiin na ganyan. Pero iba lang yung interpretation ng pamahiin ng mga Jewish. Yung iba naman, yung mga Christian is kumuha doon sa Jewish tradition
Tapos yung iba ay galing na dun sa incheck, galing na sa iba't ibang mga nations. Kasi ang Pilipino walang ginawa yan kundi magkuha ng hindi sa kanila, tapos yun ang paniniwalaan. Ganun po yung Kay Jigs Ben Noak, is meditation a key is another form of prayer or just a preparation before you pray? Okay, meditation actually is siya, preparatory for prayer. Gaya nga ng pagpunta natin dun sa rabbi, na makita natin kahit na schedule na mag-pray, pero hindi siya basta-basta magsimula, not unless ma-prepare niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pag-meditate. Meditation is actually, it is like an inhale and exhale. Bale, nire-relax mo muna yung sarili mo. So, ganun po ginagawa ng mga rabbis. So, kahit na may schedule sila, hindi pa yan sila basta-basta pupunta doon para magdasal. Magre-relax na sila, mag-meditate. Tapos, samahan nila ng exhale, inhale. Para ma-prepare nila yung sarili nila sa pagpakikipag-usap nila kay Hashem. So, ganun po yun. Okay, salamat sa tanong, Jigs Ben Noak and Yitzhak Ben Owano from Agusan and Dipolog, no? Jigs Ben Noak. Okay. So, when a person enters the waters of the mikveh, okay, bigay ko sa inyo ang idea ng mikveh. It is a body of water wherein yung body of water is more than 40 siya. Kung gaano man kadami ang 40 siya, but according to some opinion that 40 siya is actually 1 siya is equivalent to 1 drum. 1 drum of water. So, kailangan may 40 siya. Or ano man pagkaka-interpret nila sa siya na yan. Okay? So, ibig sabihin, hindi yan kunting tubig. Hindi yan drum. O na doon ka So, malaking body of water na yan siya, tapos doon ka mikveh. So, doon naman sa mikveh is pwede dagat, kasi 40 siya, sobra siya sa 40 siya Then, pwede naman dun sa sapa. Pwede naman na magsahod ka ng ulan. Maglagay ka ng malaking dyan, tapos isahod mo yung ulan. Kasi yung ulan, pure yan siya kasi galing yan siya dun sa taas. Kung maalala natin na ang ulan is actually ginagamit yan to energize the car. Di ba? Ginagamit yan para dun sa battery solution. So, ibig sabihin may power. Kaya lang, pag dumaan na yan dun sa zero, dumaan na ng sin, dumaan na ng atip na metal, dumaan niya ng kahit anong metal, nawawala po yung niya. Nawawala po yung energy niya. Kaya yung mga rabbis, ginagawa nila is nagsasahod sila ng tubig sa ulan, or kumukuha sila ng tubig mula dun sa mga bukal, kung saan ang ginagamit nila pangkuha is hindi metal. Kasi kung metal, ma-contaminate din kasi ang tubig. Kaya nga kapag dumaan sa metal is hindi mo na pwedeng gamitin para dun sa battery, para gawing liquid solution. Yun po siya ang niya. So, yun nga so when a person enters the waters of the mikveh, which is a lower manifestation of this energy, all the evil forces flee into panic. Magkakanya-kanya po yan kapag nagpunta ka po ng tubig. So, lalabas lahat yung mga nasa isip mo then before pray. So, ganun po ginagawa ng mga high priest, alam ba natin na ang high priest is bago po yan makapasok dun sa Holy of Holies, is magmimikbi sila ng 4 na beses dun sa loob maliban pa dun sa labas na purification nila para pumasok. So, kung nasa loob na sila ng templo, is kailangan pa nila ng 4 na mikbi. At bawat 4 na mikbi, palit ng damit. Ang damit, marami pang patong. Kasi merong chaliko, merong damit, merong gown, merong so ganun ang nila. Paraan nila kung paano So 4 na ganyan ang dadaanan.
bago ka maging sapat or bago ka maging karapat-dapat doon sa Holy of Holies. Hopefully nakuha po, no? So napaka ano po ang tubig, no, na kapag ka ang isang tao pumunta doon sa mikve, napakalakas po ng spiritual energy niya kasi nalinis siya ng tubig. So ganun din sa fire, ganun din sa earth, ganun din sa wind. But this time Hashem used the energy of water. Okay? So mga kamusta po mga kapatid, medyo madami-dami po tayo dito ngayon. Umabot pa tayo ng 70 plus, no? O 70 po dito sa akin. O kanina ni umabot 75, ngayon 70 po. So ito nga, no? Kailangan po na kapag ka pumunta po nun sa mikve, body of water, pwedeng sapa, pwedeng ilog, pwedeng lake, pwedeng dagat. Kailangan po nga na very careful po kapag pumunta dito na kailangan is alisin po lahat ng barrier sa katawan. Okay. Isa sa mga barrier is yung isang gamit sa katawan natin na pwedeng maging dahilan para hindi mabasa ang isang parte. No, kaya tinatanggal mga kwintas, mga singsing, mga relo, mga damit, mga pantalon, mga brief, inaalis yan. Inaalis yan para hindi po maging sa pagbasa ng tubig. So, kapag ka nagmikbi, kailangan basa kahit na yung kaduluduluhan ng buhok. Kailangan basa siya. So, kapag ka nagpunta ka doon, lahat ng evil forces alis yan. Miles away ang lipad niyan. Kaya lang, kailangan careful sa pagpunta doon. Na kailangan tanggalin talaga mga band-aid, yung mga dirt sa katawan kasi nakakapag-ano yan siya na para hindi mabasa. Kaya bago pumunta doon sa mikve, kung pwede maligo muna sa banyo para maghugas ng katawan, mas advisable po yan. Mag-toothbrush o yung mga sa kuko, tanggalin muna. Kasi barrier yan sa paglapat ng tubig doon sa katawan. Yung mga makeup, alisin muna. Kuko, linisan. Kung pwede maligo muna. Pero kung hindi din, pwede din. As long as kailangan lang talaga na wala kang bagay na nasa katawan na pwede pong hindi kaagad mabasa. Kasi kung hindi yan mabasa, doon papunta lahat ng mga negative energy. Kasi takot po sila sa tubig. Kapag yung tubig is ginamit mo into mikve. So one has to make sure that is fully immersed. Ito yung sinasabi ko na kapag kaandung ka na, siguruhin mo na fully immersed talaga na kahit na paglubog mo doon, yung kaduluduluhan ng buhok mo is mabasa talaga ng tubig. Kasi kapag hindi po yan mabasa, may possibility po na doon yung mga negative energy magkapit. Kaya medyo mahirap po dito yung mga medyo matataas ang buhok. Okay? So it is known. One has to make sure that is fully immersed in the water and that not even one hair is sticking out. And it is known that a person who immersed in the mikve, even he is unable to meditate. Kahit na hindi siya makapag-meditate. Ibig sabihin, walang ritual na gagawin ba? Walang gagawin doon, kundi ligo lang. Then, ligo lang. If he is unable to meditate on any of the divine names, he still brings upon himself a mighty spirit of purity. So magdadala pa rin yan ng spirit of purity. So yung mga impure na nasa isip natin is mawawala po yan. Yung mga paghawak natin, paghanga natin doon sa mga idols, mawawala po yan sa mikve. Kaya nga, before you enter in believing Hashem, ritual to leave idolatry is through mikve.
At nangyari po yan sa panahon ng mga unang araw sa hindi pa naibigay ang Torah doon sa Mount Sinai. Actually, ang palagi pong nakita ko po noon na palagi talagang nagmimikbi is ang Iligan City po at ang Cagayan. Pero ngayon medyo na stop na dahil nga wala kasing mikbi na hindi ako kasama doon eh. O minsan, ilan, mabilang lang sa kamay na nakapag-mikbi sila na sila lang. O kalimitan talaga kasama ako. Okay? So, bago pumunta doon sa mikbi, make sure po na hindi po natin gagawin na isang social bus, no, yung mikbi area. Na hindi po natin gagawin na meeting place. Na kapag ka nakakita ka ng kakilala, papansinin mo at makikipag-usap ka. So yung mga kakilala mo na nagkaroon kayo ng encounter doon sa malapit sa mikbi at ikaw ay papunta doon sa mikbi o siya galing sa mikbi, hindi po pwedeng magbatian, hindi pwedeng umik, hindi ka pwedeng magtanong, hindi ka pwedeng magbati. Kundi ang isipin mo talaga is yung repentance na gagawin mo, pag-surrender mo kay Hashem sa pamamagitan ng pagmikbi. Okay? Hindi siya mikvi is actually hindi siya social bath houses. Hindi po siya for entertainment. So, hindi po siya gagamiting area of relaxation. Napupunta ka lang doon sa mikbi house kasi medyo malamig ang hangin doon kasi maraming mga kahoy. Hindi po siya pwede. So, if mikbi area is wala ka talagang gagawin doon. Kung magpunta ka doon, kundi mag-mikbi. So, may tanong Brother Emmanuel, paano kung swimming pool? Pwede ba? Actually, water from swimming pool is more than 40 CA. So, pwede siya. Kaya lang, make sure na walang bakal na naka-attach. Yung hawakan ng swimming pool, wala yan. Or yung mga bakal na sa file nila, nakalagay. So, medyo mahirap naman na magawa ng swimming pool na walang bakal. Pero kahit na ganun daw na may bakal siya, kasi wala namang swimming pool na walang bakal, lahat naman talaga may bakal. So, kahit na ganun daw siya, meron pa din siyang significance na konti. So, hindi nga lang pareho sa wala talagang bakal. Yun ang kaibahan. So, ang pagmikbi po is pinaghahandaan yan. Hindi yan basta-basta mo na lang gawin na surprise na gagawin mo. Okay, Eduardo Danyo, whether salt or fresh water, basta body of water, same lang aki. Ang proseso at result, yes. Pareho lang po yan siya ng result. Kahit na tubig sa kanal, tubig sa kung saan-saan, basta body of water. Kasi ang tubig po, hindi po yan siya nadudumihan ng physical. Kasi yung ginagawang kasalanan ng tao, kaya siya pumunta doon sa mikbi, is actually yung kasalanan niya is physical, hindi po spiritual. Okay? So, if a person sees the forces of evil in a dream or vision, he should immediately go immerse. Hindi man natin maiwasan na talaga din, mag-iisip ka na na hindi maganda doon sa So kailangan chalisin. Ang ibang ginagawa niya, halimbawa makaisip siya ng negosyo or anong bagay doon sa isip niya bago pumunta ng mikbi. Ginagawa po nila, nagkakaroon po sila ng meditation by pronouncing the Psalm 51 verse 2 ata yan, or 1 and 2. So yung minimorize kasi yan ng mga Hudyo So, ginaganon nila yung ulo nila. Ravot makashavot pilibish Batsat Adonai Hidakum. 3 beses. So, ganon. So, ulit naman. So, ganon. 3 beses. So, mawawala na. Mag-flee into panic na. Isa yan sa mga ginagawa din ng mga rabbi. Naturo din po sa atin. So, Eduardo Danyo from Karkar, Cebu. Whether salt or fresh water, basta body water. Same lang ang Okay, salamat.
Eduardo Danyo, hindi pala question kung flowing or stagnant ang water. Actually, ang stagnant kasi, malaki po yung tendency niya na less ang energy niya, spiritual level ng energy niya. Dahil nga siya, pwede siya maging contaminate dahil nga sa mga ginagawa dyan sa tubig. Pero kung wala talagang magawa, kundi sa swimming pool talaga gawa ng purification of the soul, then mas maigi na lang talaga din kaysa wala. O mas na lang kaysa wala. Halimbawa, walang dagat, walang sapa, wala lahat. Pero mayroong swimming pool, mas maigi na lang po siya talaga kaysa wala. Okay? So, a person sees evil forces in a dream kapag nakakita ka ng hindi magandang tanawin doon sa mga panaginip natin, he should immediately go immerse in a mikbi even though he did not experience emission. Naman, nakakita ka na si Aramina gumaganon. Oh, turn around and with no one then negative. Yung lalaki naman pag ganon. So, kahit na ganyan, no, tapos hindi ka nakapagdasal, hindi ka nakapag-repent, punta ka lang diretso doon sa tubig, ano po siya? Or hindi ka nalabasan, hindi ka naka-spilling seed, kahit na hindi ka nagkaroon ng spilling seed, is ano talaga, effective siya kahit na hindi ka nalabasan ng or effective po ang pagpunta doon sa body of water. Kaya maalala ko yung experience ni Jerome Soso, no? Nung bago pa talaga siya, din niya to istorya din niya sa amin yung taga Butuan na may-ari ng 2 hotel dyan. Ano bang pangalan ng hotel na yan? Tapos meron siyang mga groceries, no? Siya mismo nung pumasok daw siya sa Noahide, medyo minalas po talaga siya kasi galing siya doon sa Pentecostal In fact, doon sa Pentecostal singer siya, pastor siya, and he is also a financier. Yung mga kanta niya is naka-CD doon sa Pentecostal. Tapos kaya lang nung lumipat siya doon sa Noahide, yung kanta na ginawa niya during sa Pentecostal, kinakanta pa din ng Pentecostal. So sinasabihan niya, hinto niyo na yan, wala yan, mali yan. Kaya inaano din siya ng mga Pentecostal, inaaway siya. So, yun nga, no? Si Jerome Suson, bago pa siya, minalas po siya na umabot po sa punto na hindi niya na daw mabilhan yung mga anak niya na tinapay. O kasi umabot kasi siya na sa point na nagtitinda na lang siya ng isda. No, yung suri-suri na isda. Yung nilalako. Isda. So umabot po siya sa point na ganun hanggang wala talagang makain yung mga anak niya. So dahil nga sa naisip niya, dahil nga na nagkausap kami, so nakarinig siya dun sa lecture na gaya nito na kailangan magmikbi para maalis yung malas, maalis yung mga sakit, maalis yung mga negative energy na nasa katawan. Kasi ang negative energy na nasa katawan, yan po kasi ang isa talaga na magdadala sa malas. So, bagyo pa yun ng Yolanda. Naalala niyo yung bagyo ng Yolanda? Nagpunta sila dun sa dagat. Yolanda ba yun? Basta bagyo yun na malakas. Punta sila sa dagat. Ang lalaki daw ng alon. So, ginawa nila, hubad sila lahat. Hubad. Kasi wala, sobrang ng hirap naisa-isip nila, wala namang mawawala sa amin na kailangan, kung malas man to, at least mawala. So doon, nagmikbi sila, hindi nila alam kung ano gagawin, basta nag-immerse sila doon sa tubig, pag-immerse nila, pag-haon nila, kinabukasan po, tinawagan sila ng mayor. Binalik sa kanila yung opportunity na magkaroon ng grocery doon sa mga tindahan. So hanggang sa na nabawi na po nila yung na nabalik sa kanila yung hotel, lumakas ulit, yung grocery nila, bumalik ulit, nagkaroon siya ng mga negosyo ng mangga. So kung ano-ano na lang mga negosyo ang niya.
Kaya bumalik na sa normal yung buhay niya dahil lang dun sa isa sa nakatulong talaga isang mikbi. Kasi minsan talaga hindi natin maiwasan na medyo may malas na madaanan, may malas dahil dun sa ginagawa natin, or pwedeng malas dahil dun sa wasting seed. Okay, hopefully nakuha po natin ha. Okay, whether salt or fresh water, basta body of water, same lang okay. So mamaya natin pag-usapan ang proseso, brother ha, kung paano. Kasi medyo risky yan. Okay, Florgel, composer, yes. Siya na yung nagko-compose dun sa mga kanta nila. Then yung kanta nila is andun nga no na ginagamit ng tapos in fact meron nga siyang kanta na ginagamit natin na siya ang nag-compose. Ito pong simula ng natin ng Baruch Adonai. Baruch Adonai, Adonai Elohim. So yan po, no? Siya po ang may compose niyan. Siya din ang naglapat ng tugtog, naglapat ng words. So kanya po yan. Taga Butuan yan siya. So kapag nagmikbi na ang tao, this is a sign that the forces of evil are lurking about him. So, takbuhan na sila during mikbi. Pero, andyan yan sila lang sa paligid, nag-aabang kung kailan ka ulit magkamali. Kapag ka ulit ka magkawali, kasi yung pureness ng mikbi na nakuha mo mula doon sa mikbi is dahan-dahan din yan siyang mawawala habang tumatagal, kasi ando na, nag-iisip ka na ng hindi maganda, nagsasalita ka na ng hindi maganda. So yung pureness niya dahan-dahan mawala, at pag nawala yon, atake na naman yung mga kalaban, pasok ulit, mainit na naman yung ulo mo. Kaya yung mga mainitin ang ulo kailangan din talaga magmikbi. Kung paano mamaya na natin yan pag-usapan, no? So one should immediately go destroy them in the mikbi. Kapag pumasok na yan siya ulit, kailangan dali-dalian po na magmikbi. So ibig sabihin po, hindi lang isang beses magmikbi. So aside doon sa mikbi sa nagagawin na ginawa na po namin na medyo nahinto po, no, na bago pumasok doon sa kapag pumasok na po sa paniniwala ni Hashem, kailangan magkaroon ng purification from the belief of idolatry. So kailangan maging clean ka bago ka maniwala doon kay Hashem, doon sa mga sumunod doon sa Torah ni Hashem. Para pure po yung pagpasok mo. Nung pumasok ka is pure ka. So yun po ang ibig sabihin natin na kailangan kapag ka mag-aral ka ng Torah, pumasok ka sa paniniwala kay Hashem, i-embrace mo ang Judaism, is kailangan mo munang itapon lahat ng paniniwala mo nung araw. Hindi po yan siya pwedeng i-mix. O hindi po natin yan siya pwedeng i-mix. Dahil kapag ka na-mix mo, kahit gaanong pure pa yung nilagay mo dyan, makukontaminate po yan siya. Madudumi yan. So magiging useless lang. Kaya kailangan natin itapon kung anumang mga paniniwala natin nung araw during sa Catholic, during sa SDA, dapat itapon yan siya lahat. So, one should immediately go destroy in the mikveh. Kapag na-feel mo na, dyan na naman, mainitin na naman ang ulo. Meron medyo na naman malas na dumadating. Nakita natin na yun nga nag-a-apply ka ng trabaho, di ka tinatanggap, mangligaw ka, hindi ka sinasagot. So medyo may mga malas sa buhay. So ang gagawin po dyan, go immediately into mikveh. So kapag ka naman ang isang tao may membro ng pamilya na nagkasakit, pwede din po pumunta din dun sa mikveh area to ask help, to make petition to Hashem. So pwede din po yan. Halimbawa, si tarpulana na nanay, lola, kapatid o anak na magkasakit, pwede din po hilingin natin kay Hashem na pagalingin siya
At para marinig ni Hashem yung mga dasal natin is kailangan mo muna mag-draw ka muna ng holiness. Kung paano gagawin, kay maya na yan. Okay? So, ganun po ka importante ang mikbi. Kaya yan, maraming So, when a person, okay, there are 3 ways to rectify the soul. Kasi yung mikbi is isa po yan. No, may isa pong paraan din kung paano ma-rectify, 3. Anyway, marami yan siya. Napag-usapan na natin yan siya. Pero dito tayo sa yung katumbas ng mikbi. Maliban dun sa repentance. Kasi ang repentance is actually, yan siya, sabaw yan siya or laman yan siya dun sa gagawing fasting. Bali, criteria siya sa 3 to. Unang pwede pong magkaroon po para maging pure po yung soul mo is fasting. So, syempre, kapag nag-fasting ka, samahan mo talaga ng repentance. Hindi pwede fasting-fastingan lang. Repentance, pagsisisi, hingi ng tawad. So, kasama talaga yan siya doon sa fasting. Tawag po dyan sa Hebrew is sigufim. Na kung saan hingi ka ng tawad ni Hashem, mas madaling marinig yan siya. Kasi nag-draw ka ng holiness from Hashem. Then, second is by crying with tears. So, kailangan kang umiyak. Kasi ang iyak is actually yun yung sigaw ng soul. A cry of the soul. So, kapag lumabas po yung luha yan, ibig sabihin may force po yan na galing sa loob. Na bakit mo nararamdaman na parang naiiyak ka. Di ba maalala na pag-usapan natin nung araw na minsan may mga panahon na medyo napapaiyak ka pero wala namang dahilan kung bakit. So, ibig sabihin daw niyan, sabi ng mga rabbis is dahil yan yung soul mo is parang gutom na may hinahanap siya pero di niya makita, malungkot siya, kaya may lumalabas. So, isa yan siya sa paraan para ma-rectify yung soul. Kailangan palabasin yung luha. Umiyak ka. Magsisi ka. Siyempre, andun yung palaman na pagsisisi. Magsisi ka, iyakan mo yung pagsisisi mo. So, isa yan siya, katumbas yan siya ng fasting. At ang pangatlo is ang immersion into mikbi. So, yung 3 yan is actually is mga paraan lang yan kung paano ma-rectify yung soul. Maliban doon sa good deeds kasi nakaka-rectify din yan ng soul. Chidaka, nakaka-rectify din yan. So, dito lang tayo sa fasting, crying, and tears, and immersion from mikbi. So, andun palagi ang palaman ng teshuvah. So, a person starts doing teshuvah, gumagawa na siya ng repentance, and first try to immerse in a mikbi. So, ibig sabihin, bago ka pumunta doon sa mikbi, kailangan ka munang mag-teshuvah, mag-repent. So, doon ka sa bahay ninyo, yak-yakan mo, or mag-fasting ka, yak-yakan mo, hingi ka ng tawad kay Hashem, isumbong mo, i-confess mo yung mga kasalanan mo kay Hashem. Then, pagkatapos niyan, papunta ka na dun sa mikbi. Okay, kung maaari po, i-download po ninyo tong kasi after 1 month po, tatanggalin po to ni Meta. Okay? So, Yitzhak Ben Owano, naalala ko na yung una kong mikbi doon sa Naawan, Kinaaki, Tonton. So, marami na po naka-experience nito, no? At napakaganda po ng resulta. Na para bang walang laman talaga yung loob. Zero talaga na, napakagaan talaga sa pakiramdam. Okay? So, ito pong mga pumapasok po sa atin, no, na nagbibigay ng contamination po sa soul po natin is mga po to sila, mga created by action. Ito po ang resulta doon sa mga ginagawa natin. Ito po yung resulta sa mga iniisip natin at doon sa mga sinasabi natin. Mga reaction po yan sila. Kaya ang tao
na may hindi magandang ginagawa, nagsasalita ng hindi maganda o nag-iisip ng hindi maganda is surrounded by hundreds of nigay or is surrounded by affliction of man and spirits of impurity. So dalawa po ang mag-a-afflict sa tao kapag ka nagawa mo tong nagkasala ka doon sa action, nagkasala ka doon sa speech, nagkasala ka sa thoughts, you are surrounded by impurity of spirits and affliction of man. Kaya minamalas. Yung buhay mo is kahit anong gawin mo, medyo hindi magandang nangyayari. Kagaya nga ng nanghingi ng tulong ngayon, usapan na din natin na meron tayong isang kapatiran na hindi ko makontak-kontak kasi wala silang signal. And I surprised na nakatanggap ako ngayong alas 12 ng text na wala pa daw silang kain, wala pa kahapon. Kasi taga Davao po yan siya. Kaya lang natanggal sa trabaho. Dati na yan siya, matagal na yan siya namang kapatiran. Natanggal yung husband niya sa trabaho, may mga anak. Kaya hindi naman din sila kaagad na humingi ng tulong kasi siguro nahihiya dahil medyo inactive sila. Hindi sila masyadong active. So, ayun. Alangan naman hindi natin sila anuhin. So, after po nitong try ko po na mag-send para kahit paano makakain sila. So, kung sino man po ang may pwedeng makapag-share na para maitulong po sa kanila, isend nyo po sa akin kasi hindi po pwede GCash o hindi po pwede sa GCash ipadala dun sa kanila kasi nga walang signal sa kanila. Then mapapadala lang yung tulong through kailangan nila pumunta dun sa bayan para mag Palawan Express. So yun nga medyo sila tanggal nga sa trabaho isang buwan tapos hindi na nakakain. Medyo kawawa. Siguro, dahil din siguro hindi kasi nagsasali dun sa Torah study. Kaya walang masyadong blessing ba. Kaya ako nag-a-advise talaga ako na kung maaari mag-attend talaga ng mga Torah study. Para kahit papano So, mga 4 o'clock siguro or 3:30. Mag-send ako kahit papano kung ano lang yung dumating. Then send kanila para kahit papano sila. Kasi hindi po yan sila basta-basta lalapit po kasi nahihiya sila. Ayaw nga nila pangalanan yung pangalan kaya lang kailangan kong ilagay kasi baka mag-isip din yung iba na gawa ko lang yan. So, nilagay ko yung pangalan, sinabihan ko siya pero yung number hindi ko pwedeng ilagay kasi baka pagsamantalahan ng iba alam naman natin na marami ding mga loko-loko. Maraming loko-loko. So, yun nga wala naman tayong ibang magagawa kundi tumulong. Sundin yung 7 laws, gumawa ng mabuti dun sa ibang tao, jidaka, at gumawa po ng good deeds. So, yun lang talaga. So, kung sino man yung pwede makatulong doon sa mga kapatiran natin, lang po. Yung GCash ko nga pala, yung 91160 ang last is bago ko na yung PIN number niya. Kapag sila pa rin, nagpasok pa din sila na naiba na yung PIN number niya, is hopefully, na hindi pero try lang din natin kasi may nag-send na din. So, i-withdraw ko yan sa kagad yung araw na to para hindi hindi na ako mag-PM po kayo. Mag-PM po kayo para hindi ko na ipopost kasi every time mag-post ako ng number, may nagtatawag. Brad, may papadala ko dito, ganito, ganyan. O kaya lang, sa Maya ako magpapadala. So, kailangan ko ng confirmation mo. Yung confirmation is isi-send sa'yo. I-send po sa akin para para maibigay, mahatid na po yung, napadala na po yung pera. Hindi naman ako nag-send, pero doon pa din, na-hack pa din. Pero hopefully, bili siguro ako ng bagong, number para hindi Okay?
O, sa ngayon, gamitin na muna natin. Wala tayong magagawa dyan eh. So, ipapadala ko na lang doon sa sa isahang padala lang. Or kung may pahabol pa, then at least man lang makatulong doon sa kanila. So, yun nga these are created all his sin in action, speech, and thoughts. Yan po ang nagpapagulo sa isip natin na kailangan nating tanggalin para maging qualified tayo doon sa prayer. So, those created with Pijam Habris, yung sa Wisting Seed, medyo mahirap-hirap po yan. Kasi, hindi yan siya madadala ng isang mikbi lang. O, isang chidaka lang, hindi yan siya madadala. O, kasi, millions siya ang lumabas. And every drop of that Wisting Seed needs yan siya ng 80 times na chidaka. Tapos, ang 1 chidaka is equivalent to 1 meal. Pagpalagay natin yan, magkano ang ulam? Pagpalagay natin, gulay-gulay lang, 20. Kanin, gis, o 30 pesos. Yan ang 1 meal. And every drop. 80 ka ganyan. 80 ka 1 meal. O, 30 pesos times 80. Patay tayo dyan. 160, so 200. 2,400. Oh. So 2,400 sa every drop. Ilang drop yan, tapos ilang Wisting Seed. So hindi yan siya madadala ng isahan, pero at least nabawas-bawasan. Nabawas-bawasan. Meron ding paraan para mawala din yung Wisting Seed is by sitting on an ice, yellow. Upuan mo yung isang bloke ng yellow hanggang sa maging tubig siya na nakahubad lahat. So luto yung itlog. Magsisisi ka talaga. So marami ding paraan para mawala, pero hindi po yan siya mawala sa So when it comes to chidaka, marami-rami na chidaka ang kailangan gawin para lang sa Wisting Seed. Kaya napakahirap po talaga ma-rectify ng lalaki. So, most na kalimitan po sa ma-rectify is yung babae. Kaya kapag nakita ni Hashem na medyo nahirapan ka talaga mag-rectify dahil madami din masyado talaga yung Wisting Seed mo, may posibilidad na next life gagawin ka po babae. Para hindi na madagdagan yung rectification. So babae na binugbubog ng husband, hindi binibigyan ng pera. So masyado maraming pahirap. Hindi pa nagkakaanak. Kaya ganyan po. So, problema po talaga kami mga lalaki. Kaya kailangan talaga natin mag-aral para masunod yung Torah. Kasi ang Torah po, is yan po ang guide natin pabalik ng kay Hashem. Okay? So, medyo ingat-ingat po, no? Pwede matanggal siya ng mikbi, pero ang dami pang mikbi yung gagawin. So, yung mga Wisting Seed, pag-usapan na din natin no, is marami siyang seeds. Yung ang ibang portion po ng seeds na na-waste is actually kinakain po yan ng demons. Yan po ang kinokolekta ni LL. Dahil every 7 years, energy yan siya na kinokolekta ni LL. Kasi every 7 years is may obligasyon po si LL na pakainin yung mga anak niya ng demons. So kaya siya, gabi-gabi siya, nagpupunta siya doon sa mga lalaki na nakatulog. Pumapasok siya sa isip ng lalaki na doon sinasayawan niya, nagpapakita ng puwet, nagpapakita ng kung ano-ano doon sa panaginip para magkaroon po ng Wisting Seed. Kapag ka nagkaroon po ng Wisting Seed, kukunin niya yan, kaya lang hindi din yan siya makuha lahat. Kasi yung iba na iiwan po dito sa birit. Ano yung birit? Ito yung ari ng tao. Ari ng lalaki. Naiiwan yan siya dahil doon sa mga buhok, naiiwan sa balat, naiiwan sa So, hindi yun siya makain. Yung natapon lang talaga din ang makain. So, yung hindi po nakain na naiwan is lalaki po yan. Parang tao din yan siya, kaya lang walang body. Yun ang problema. At ito pong tao na walang body na anak mo, siguro sa dami ng Wisting Seed na nagawa doon sa binata pa, baryo na siguro yan. So, sunod-sunod po yan sa iyo. Na kung saan
gusto nila na madamay ka doon sa ano nila kasi bakit mo sila inanak na hindi man lang binigyan ng body kasi magkakaroon lang sila ng body kapag ka naging anak siya ng isang babae. Wala, itinapon Pinasok nga pero nilabas naman, wala. So magagalit yan sila. Sunod ng sunod yan sila para gawan ka ng malas. Kaya kahit na sa ano salihan mo, hindi ka matanggap, o kahit na anong kayod mo, do it, hanggang kain lang din talaga. So medyo magkakaano po. So hindi po aalis yung mga yan, yung mga spirits na yan na created mo, hanggat hindi ka po namatay. So kahit na namatay ka, andun pa din. Kasi wala silang ibang paraan para makaganti. So dahil hindi ka tatanggapin, dahil sa dami ng kasalanan na ginawa, hindi ka tatanggapin doon sa gihinom. Kasi kapag sobra na ang dumi, is hindi na yan tatanggapin sa gihinom. Para yung isang damit ba na napuno na ng grasa, lalabahan mo pa ba ang damit na napuno na ng grasa? Lalabahan mo para magamit mo, masuot mo? Di ba hindi na? Kapag napuno na ng grasa, ginagawa na lang natin pampunas. Kasi hindi na talaga yan madala na linis yan. Sobrang dumi. So, ganun din po yung soul. Kapag sobra ng dumi, hindi yan tinatanggap. Sa lalaki, medyo mahirap kapag yung isang lalaki is mahilig talaga sa wasting seed, sa lusi, sa masturbate. Medyo mahirap yan siya. Hindi kagaya ng babae na kapag ka nagkasala, madadaan lang doon sa sacrifice. Sa dami ng problema ng babae, madadaan lang, pero ang lalaki hindi. Kasi kahit may mas-sacrifice ang mga lalaki, hindi talaga din katulad sa sacrifice ng mga babae. Pero itong mga lalaki may sacrifice, pero ganun pa din, nagwe-wasting seed pa din. So nagtatanggal nga ng malas, pero dinadagdagan din ang problema. Kaya medyo mahirap talaga yung lalaki. Swerte kayo ng mga babae na naandito na nag-aaral ng Torah. Kasi madali para sa inyo ang pumasok doon kay Hashem. So lalaki yun sila ngayon. Dahil ang dami mga anak Tapos di ka pa tinanggap doon sa gihinom. So saan ka ngayon? Bagdoy-bagdoy ka dito sa earth. Or maybe worst scenario mo is andun ka sa yung sinasabi nilang kawalan, or yung sinasabi nilang limbo. Limbo actually according to Rabbi is in between po yan siya sa spiritual at saka sa physical. Physical, spiritual, nasa gitna ang limbo. Yan yung sinasabing kawalan. Doon ka. Alam ba natin, sabi ni Rabbi Ariel Bartadok, anong ginagawa ng spirit sa atin doon sa kapag napunta ka doon sa limbo? Babanat-banatin yung soul mo. Tapos bitawan. Parang goma ba? Parang garter. Inatin, tapos bitawan, tapos inatin. So, ganun ang mangyari doon. May bibinat dito sa paa, sa kabilang paa, sa ulo, tapos biglang bitawan. Tapos ayun, banatin na naman. And according to our mentor, kasi natanong ko talaga sa kanya yan. Kasi, syempre, maraming mga lalaki naghahanap ng solusyon. Sabi ni Director Michael Schulman na very painful kapag ka naandun ka sa limbo. Kaya ingatan talaga na huwag mag-wasting seed. Kung di matiis ng mga bata na hindi mag-wasting seed, manguyab. Asawahin lang kung mabuntis, kung basta hindi lang talaga magkasala dyan. Hindi man bawal manguyab. Manguyab, mga binata. Pakasalan lang kapag ka importante na hindi talaga. Kaya sa mga Jewish, is ina-advise talaga nila na yung mga anak nila na lalaki, kailangan mag-asawa ng maaga. Para hindi masyadong maraming malas. Gaya ginawa ko ng anak ko, 18 pa, pinag-asawa ko na. Hindi pa nakatapos ng pag-aaral. So, ginabayan ko lang din talaga. So, okay. Eduardo Danyo, halos buong buhay na nag-wasting seed dahil matanda na, naging noahide. Puwera na sa ibang kasalanan. Sobrang kulang ang natirang buhay for soul correction, yes. Kaya nga, napaka-imposible po na
makorek po natin ang mga pagkakamali po natin in this one's life. Imposible po yan. Pero kahit papano, may ginagawa tayo. Na yung ginagawa natin is makita yun ni Hashem na gusto mo talagang ma-rectify. Kaya mabibigyan ka ng resurrection, yung reincarnation. Bibigay sa igagrant yan ni Hashem sa'yo. Dahil nga, andun yung intention mo na kailangan mong i-correct yung pagkakamali. So, hanggat na andyan ang intention, sige ka lang, kahit na dahan-dahan lang, napakahina ng move mo dun sa rectification mo. Pero andun gumagalaw Atras abanti, para kang nagchat-chat. Abanti, abanti, atras, atras. Abanti, 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 atras, atras. So, isa lang talaga ang move. Tatlong abante, dalawa atras. Minsan, tatlo ang atras, dalawa lang yung abante. So, napakabagal talaga ng movement. Pero kahit wag sumurrender, kasi ang Hashem hindi po siya nagsusurrender sa pagbibigay po niya ng mercy. Amen? So, they do not leave yung mga self-created spirits. They do not leave his soul until it has been very forged and they are killed off by the suffering. Kasi yung mga spirits na sumasabay sa'yo, while you are in the suffering, dahan-dahan din silang nawawala. Kahit nahirap ka na, tsidaka ka pa din. O kahit nahirap ka na, good deeds ka pa din. Kahit nating trabaho mo para makakain, ipunta ka pa din doon sa pag-uwi, punta ka pa din doon sa patay, tulong ka pa din doon sa mga may sakit, sa mga walang-wala. Yung mga spirits na naandyan sama-sama sa'yo na dahil doon sa wasting sin, dahan-dahan po yan silang mapapatay. So nagbabawas ka habang nagkakaroon ka na sa suffering. Magbabawas ka. So, andun pa yung mikbi. When a person immersed in a mikbi for the sake of purifying himself, all these forces temporarily leave him. Temporarily leave him. So, yung mga sumusunod sa'yo na mga spirits, kapag nagpunta ka sa mikbi, uy, mikbi yan, hindi dito lang ako. So, nakatingin lang yan sa'yo habang bago ka pang mikbi. Bago pa, di pa pwede. Medyo presko pa sa kanya yung repentance niya. Tingnan mo bukas, magsasalita na naman yan, hindi maganda. Dahan-dahan na naman yan sila maglapit. Hanggang sa pwede na naman sila pumasok ulit. Magulo na naman yung isip mo. Magulo na naman yung isip. Kasi naandyan lang yan sila Diba sabi ko nga kanina, subukan yung mag-isip within 5 minutes na blanco talaga na walang disturbance yung isip mo. Diba wala? Talaga, meron talagang istorbo. Ibig sabihin hindi mo po control yung sarili mo kasi maraming mga entity na nasa loob. Maraming entity. May lumalabas, may kati, may kuan, trabaho po 'yan ng mga sin other entity na nasa loob mo dahil doon sa kasalanan. Okay? Iniistorbo ka talaga. So, kapag ka umalis po sila dahil nag-mikbi ka, so, kailangan pong gamitin yung pagkakataon na hindi. Siyempre, nag-mikbi ka, or gumawa ka ng good deeds, or nagtidaka ka, or anong ginawa mo na maganda. Yung pagkakataon na yan is kailangan mong samantalahin. Kasi wala po dyan yung mga evil spirit. Pero andyan lang yan sa tabi-tabi, nakatingin, nag-aantay kung kailan ka magkamali. So, ibig sabihin, kapag nakagawa ka ng mabuti, dapat doon ka buwelo talaga ng Torah study. Kasi, kapag andun ka sa Torah study, is hindi yan sila basta-basta makalapit. Maalala natin yung pagkamatay ni Hari David. Balikan natin, kwento natin ulit yung pagkamatay ni Hari David. Si Hari David, kahit na nasa age of 70 and 3 hours na siya. Okay, kasi yung soul ni David was only intended to live for 3 hours. Napakakunti lang po ng panahon ni Haring David. Ibig sabihin, pagkapanganak niya, after 3 hours, dapat mamatay na siya. Yun lang po ang soul ni David. Kaya lang, nung sa panahon na andyan sila, soul pa sila, kasama si Adam, sabi ng angel, Adam, 1,000 years
Yung ano mo yung mga taon mo So, kanino mo ba ibigay yung iba? Tingin-tingin naman si Adam dun sa mga kasama niyang soul. Nakita niyo, 3 oras lang talaga. So, paano niya ma-rectify yung soul na yan kung 3 oras lang? Okay. Dahil dyan, bibigay ko yung 70 ko. Kaya si Adam is actually 1,000 yung ano niya, years na para ma-rectify. 930 wala na siya, patay na siya. So, yung 70 naman is napunta doon kay Hari David. So, kaya sabi ng Tura, edad ni David is 70 pa lang. Sabi ng Tura na si David napakatanda na. Paano naging matanda 70 pa? Kadami-dami kayang mga mas matataas pa dyan ang edad na ang lalakas. Pero si Hari David, kahit natabihan pa ng ibang babae, hindi na tumatay. Si Hari David. So, napakatanda na talaga niya kasi yung natirang buhay, natirang panahon ni Adam to rectify sa soul ni Adam is na kay David. So, namatanda na soul. Yun po ang ano niya. So, yun nga okay, may mga tanong po ba? Magtanong po kayo, Okay, so, yun nga, ang soul na nag-aantay na ma-rectify, kapag nakagawa ka ng mabuti, dapat dun banat ka ng Torah study. Kasi sa panahon na magkakaroon ka ng Torah study is hindi po nakakalapit ang mga spirits. Kagaya nga ng sabi ko si Hari David, dahil nga si Tinta na siya, pinakamatanda na siya, matanda na siya masyado kasi 1,000 na yun ni Adam na edad. Time for purification ni Adam. Ang nangyari sa kanya, nahirapan po si Satan na kunin si Adam. Nahirapan siya. Nagreklamo na nga si Satan. Kaya siya, paano ko makukuha yan? Nag-aaral ng Torah. Kasi kapag ang idea kasi dyan, kapag ka nag-aaral ka ng Torah, hindi ka pwede kunin ng angel of death. Ang angel of death is actually Satan and he is also the serpent. Review nyo yung mga nakaraan nating pinag-aralan. Or nasa YouTube po. Nasa YouTube, Genesis 1. Kita po na Genesis 2, makita po natin yan doon. Nasa channel ko po. Kuhan lang kayo ng type lang kayo ng Emmanuel Villegas channel. Andun po lahat ng mga na yun doon. Kaya lang in Bisaya po. Pero siguro, dadating din ang panahon na magkakaroon din tayo ng Tagalog version. Okay? So, yun nga na in order to rectify sa soul ni Hari David, kailangan ni David mamatay. Ang problema, hindi siya mapatay-patay ng angel of death. Hindi siya makuha-kuha. Kasi andun siya sa proseso na kahit nakahiga siya, ang iniisip Torah. So, hindi siya magagalaw ni Satan. Nagre-reklamo na Satan, paano ko ba kukunin to? So, paano nala trabaho ko nito? Pag umabot niya ng 71, hindi ko na makuha yan. Kasi at the age of 70, kailangan stop na siya. Paano kung nagsigi ang Torah study? Umabot niya ng 71 years old. Hindi ko na makuha yan. Trabaho yan ni Satan. Trabaho yan ng angel of death. So, gumawa po siya ng isang device. Dahil nakahiga si David, gumawa po siya para maisturbo yung Torah study niya while nakahiga siya. Ginalaw niya po yung puno na nasa bintana. Parang inano niya ba? Ano tawag dyan? Inalog ni Satan para bugbog ganun talaga yung mga dahon. So, napansin ni David, ano meron dyan? Bakit gumagalaw yung dahon? Lakas-lakas pa ng paggalaw. So, bumangon ngayon si David. So, parang yung Torah na wala sandali sa isip niya. So, habang papunta siya doon sa hagdanan, may prutas po na nilagay trap para madulas si David. At yun po ang dahilan ng kinamatay ni David. So, kaya nga, sabi ko kanina na habang nasa isang purification ka, nagbikbik ka, nagbigay ka ng tsidaka, o nagpisita ka ng mga patay, o gumawa ka ng good deeds,
kailangan banat ka talaga sa ng Torah. Banat. Kasi nakahiwalay pa siya O kasi kung gumagawa ka ng mabuti, tapos nasa loob yan sila, ang iba, nagtatago lang yan dun sa loob. Hindi ka nga nila magagalaw, kasi nga gumawa ka ng good deeds, protektado ka ni Hashem, pero nasa loob lang sila. Ang iba, tumakbo dahil hindi makayanan, yung iba naman, di natin maiwasan na baka nasa dulo lang ng buhok o nasa kuko lang. Nagtatago lang doon, nag-aantay lang ng panahon na kung saan pwede naman siya gumalaw. Kahit na gumawa ka ng di ba, nag-aaral ng Torah, kapag ka hindi siya umalis, hindi siya nag-separate, di ba, andun pa din yung gulo sa isip mo. Nag-aaral ka ng Torah pero ang iniisip mo, negosyo. Ibig sabihin, andyan siya. Pero kung magmikbik ka, medyo magsiseparate talaga siya. Doon ka banat para hindi siya makapasok. Dapat mag-apura kayo. Manuel, bakit hindi tayo nag-Torah study ngayon? Halimbawa, nasa travel ako, then doon tayo review tayo doon sa mga or punta tayo doon sa YouTube, maraming mga doon. May ilan na Tagalog din doon. Kaya hopefully nakuha po natin, then so yun nga, when a person immersed in mikvah for the sake of purifying himself, all these forces temporarily leave him. Temporarily. So when they leave him, he must use this time to strengthen his soul. Kailangan palakasan yung soul niya. Pakainin niya. Papalakasin sa pamamagitan ng pagkain ng Torah. So, paano talaga ng Torah study? Siging Torah study para hindi siya makapasok. So kung bumalik man siya, kapag ka ka naman doon sa mikveh, tanggal ulit siya. So, many of them are killed. Dahil doon sa pagmikveh mo, dahil doon sa paggawa ng mabuti mo, ang iba dyan mamamatay. Ang iba dyan tumakbo ng malayo. Ang iba dyan, nandyan lang sa tabi-tabi, nagpahipi lang, tinitingnan kung kailan ka magkakamali ulit. So, ganun po yung status ng mga entity na nasa loob mo. Nasa sa loob po natin. So, meron ding mga another element, na negative energy na galing lang sa'yo. Galing lang sa'yo. Hindi, na built-in sa'yo ba? Built-in sa atin. Built-in sa atin. And this is the evil inclination. Itong evil inclination po natin. Kasi yung evil inclination is actually built-in po yan. Ginawa ka na may evil inclination at may good inclination. Kaya nga sabi doon sa Torah that a man, the time he was born or she is born, is nakaharap niya na, nasa sa kanya na ang evil and ang good inclination. Built-in talaga yan siya. Kahit na hindi ka pa nakagawa ng mali, nandiyan na ang evil inclination. Andiyan na din tagabara ang good inclination. At habang lumalaki ka, tumatanda ka, nagiging curious ka, kaya yung evil inclination mo is maandar. Kita ka ng kapitbahay na, may bagong kotse yung kapitbahay. So sayang kung ganyan lang sana yung husband ko na may kakayahan na magbigay ng sana makabili din ako ng ganyan. So si lalaki, banat na ng banat, hindi na halos makahinga. Hanggang sa dulo niyan, mag-away na talaga. So, kailangan walain yung envy, walain yung envy, inggit, walain yung ego, at maging proactive lang, proactive lang, maging masaya lang. Para hindi makakilos si evil inclination. So, yun nga po, kapag ka yung tao is hindi completely talaga ma-rectify yung sin niya dahil nga sa dami ng mga atraso na ginawa, kailangan niya po mag-undergo ng chimchubing. Or kailangan kang ipanganak ulit spiritually. And this is true mikveh. A purification under
water. So, maybe, continue natin to mayang gabi. And hanggang sa susunod, may ano kasi ako, may utos sa katawan eh. Hindi naman din pwede na tiisin ko to kasi baka din ako din magkakasakit. So hanggang mamayang gabi no, tuloy po natin to. Lagyan ko lang ng palatandaan no, para ano. Okay, kung may mga tanong pa, pwede po kayong magtanong, mag-PM. At kung yung tulong no na papadala natin is ipadala lang po nyo hanggang 3:30 siguro or 4. No, antayin ko. Mag-chat lang ako sa kanya na doon na siya daan. O para ano. So, gamitin lang po muna natin yung GCash ko, no? Mag-send lang po kayo. Hindi ko pa pangalanan dito kaya baka may magtawag na naman. So, hanggang sa susunod po, magandang hapon po sa ating lahat. Hanggang mamayang gabi po.